sila yung, aware, lahat ng religion ay aware na mayroong malaking gap ang banal na Diyos at ang tao na makasalanan. So ang attitude, ang behavior ng mga religion ay sila yung gumagawa ng daan para maabot si God. At iyang konsepto na yan ay nag-start na yan sa Tower of Babel. Magpahanggang ngayon, halos lahat ng religion, puro merit system. They are earning their ways para ma-reach nila si God. So, ibang-iba sa Christianity, baliktad. Sa Christian doctrine nyo lang makikita na yung Diyos, yung banal na Diyos na hindi maabot-abot ng tao, siya yung umabot sa tao na makasalanan. Kitang-kita natin, iyan yung pinaka-heart ng gospel. So that makes Christianity unique. Hindi dahil tayo ay unique. It is because of the object of our faith, which is Jesus Christ. Siya mismo ay nag-claim na, yung kanyang mga claims no, ay very exclusive. Walang sino mang leader sa ibabaw ng lupa ang nag-claim ng mga katulad ng claims niya. Lalo na yung mga I ams. No? Kung kayo ay nagbabasa ng Bible, makikita ang daming I ams na sinasabi ng Panginoon. I am the door, I am the life, I am the resurrection and the life, I am the good shepherd, I am the door, the gate. Not only the way, not only the way. Sabi niya, I am the way. Pero hindi lang way. He is also the gate. At hindi lamang yung gate, He is the door. At nakita natin yan sa scriptures. Walang nag-claim ng ganon. Kaya nga napaka-exclusive ng claim ni Christ about Himself, about His deity. Hindi niya tuwiran na sinabi na, I am God. Pero kitang-kita mo sa lahat ng narratives ng New Testament, siya ay Diyos. Okay? So, yun po yung isang, ang pinaka-object that makes Christianity unique sapagkat tayo ay nananalig kay Jesus in His person and His Spirit's works. Yan yung object ng ating pananampalataya. Okay. So ngayon, isa sa mga exclusive claim ni Christ about Himself is that He is the truth. Hindi ba kayo nagtataka bakit ang truth, ano ang dating sa inyo ng salitang I am the truth? Sa atin, sa mundo, kahit sino yung tanungin, kahit na sinong taong matatalino, tanungin nyo yung truth. Actually, yung truth ay discussion yan sa world of philosophy. What is truth? So, sa mundong ito, mga kapatid, ang truth sa kanila ay concept, idea, proposition, pero si Christ ay nag-claim, ako mismo yung katotohanan. He is the personification, the embodiment of the truth. At napakabigat nito. This is an audacious claim na walang sino mang nangahas na mag-claim ng ganyan. I am the truth. I am the way. So lahat ng mga claims na yon, it pertains about His person, of who He is. At iyan ay isang importanteng statement ng ating pananampalataya tungkol kay Jesus. That He is the very essence of the truth and therefore truth is a person. At ang purpose ng kanyang pagpunta sa lupa is to reveal kung ano ang katotohanan. Buhat ng ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Ang tao ay deluded na ng lie ni Satan. Lahat ng kanyang knowledge about truth, lahat ng kanyang idea of what is reality ay kasinungalingan. Kaya sinabi sa may Bible yan, the whole world is under the sway of the evil one. Ang mundong ito, nagpresent siya ng buhay na hindi totoo. At iyon ang binibili ng mga tao.
na ang buhay, kinakailangan maging matagumpay ka rito, kinakailangan maging mayaman ka, kinakailangan makilala ka, kinakailangan meron kang kapangyarihan. Kailangan marami kang property. That's a lie. Hindi ako mabubuhay kung walang pera. Malungkot ako pag walang pera. That's a lie. Buong buhay natin, mga kapatid, nabubuhay tayo sa kasinungalingan. And people love it so. Comfortable na ang mga tao sa kasinungalingan. Actually, ayaw niya na ng katotohanan because it hurts. Pag malaman ng katotohanan. Kaya nga sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya lang ang tanging daan. Wala nang iba. Hindi katulad ng mga claims ng ibang mga, si Oprah, ay maraming daan. Hindi lang si Jesus. Isa lang siya sa mga daan. Sinugundahan naman ni Joel Osteen, na pastor ng isang mega church sa Amerika, na pati yung mga atheists ay merong hope. Mga kapatid, kung tayo mga Kristiyano mismo, we do not know the truth, and we do not stand in the truth of Christ, saan na tayo makakarating? Paano na yung mga generations natin? Kaya nga dumating ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao mismo ang truth at nanirahan sa kalagitnaan natin at nireveal niya ang totoong kondisyon ng tao. Sino nakakaalam sa mga... Magtanong ka sa mga politikong iniidolo ninyo tuwing eleksyon. Sino sa kanila nakakaalam ng katotohanan? Lubhan nating ibinuhos ang ating buong pagkatao, ang ating puso, ang ating suporta sa mga taong alipin ng kasalanan. Na ang mga pangako niya walang katotohanan, puro suntok sa buwan. Akala mo yung mga politiko kayang-kaya nilang isolve ang problema ng Pilipinas. At tuwing mayroong mga issue sa dalawang parties, either nandito ka o either nandito ka. Wala ba tayong pag-unawa, kapatid? Hindi pa tayo marunong tumayo sa katotohanan ni Christ? Dumating si Jesus, ipinakita niya ang totoong kalagayan ng tao, that man is a slave of sin. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Alipin sila ng kanilang mga selfish interest. Akala mo napaka-self-righteous kung magsalita ng mga politiko. Yung mga politikong iniidolo natin. Mahalaga pa ba sa inyong katotohanan? Inanmas ni Jesus ang lahat ng mga pretensions and hypocrisies of man. Nalantad pati yung mga religious nung panahon niya. Yung mga kinikilala, yung mga ginagalang sa lipunan, yung mga Pharisees, yung mga scribes, yung mga Sadducees. In-expose niya ang kailang nakedness. In-expose niya yung kailang blindness. In-expose niya yung ignorance nila about the scriptures. Because He is the truth. Amen. Sino nakagawa niyan? Kaya nga, sa lahat, mga nagpakababa sa kanyang katotohanan, to those who embrace His truth, ay ni-reward ng Panginoon. Pinalaya sila ng Panginoon sa tanikala ng kasalanan at binigyan sila ng pag-asa at kinabukasan. Ang katotohanan ay hindi lamang isang konsepto. Ang katotohanan ay nagpapalaya. When you know the truth of Christ, you will be set free from your misery, from your own nakedness, from your own hypocrisy, and from your own self-righteousness. At iyan ang number one na umaalipin sa mga tao. Isa sa matinding kasalanan ng mga tao, even sa mga Christians, nakikita ko to, yung self-righteousness.
We are not aware of our own self-righteousness. Kaya nga dumating si Christ, ako lang. I am the only righteousness. Ako lang ang makapagbibigay sa inyo ng righteousness. Wala nang iba. At ang mga tao, they are so proud with their own merit, with their own righteousness, and they brag. Ako, ganito ako kasi magaling akong tatay, kaya ganito yung mga anak ko. Ako, kaya ako yumaman dahil masipag ako, masinop ako. Wala man lang isa na nagsabi na, si God ang nagbigay ng kapangyarihan kung bakit ko na-earn yung aking mga properties. Wala lang isa man nagsabi na, kaya ang mga anak ko ay mababait dahil ang Diyos ay mabuti. Puro kapalaluan ang alam nating lahat. Kapalaluan, 90%. Yan ang tao. Humility before God, accepting the reality of the truth na i-proclaim ni Christ. We still hide doon sa ating man-made covering na ginawa natin. Magpahanggang ngayon. Kaya nga si God pinahubad yan kay Adan eh. Hubarin mo yan, di mo kailangan yan. Yung self-atonement mo, yung self-righteousness mo, hubarin mo yan. And I will cover you with my own righteousness. Amen po ba? Ang Panginoon nagpapalaya. Kaya nga, so nung balikan natin yung issue kay Pilato at kay Jesus, nung humarap si Jesus kay Pilato, biri mo, no? Yung katotohanan, nililitis nila. Walang kaalam-alam si Pilato, ngayong kaharap niya ay yung kanyang creator. Si Pilato, hindi lamang si Pilato, halos lahat ng mga political leaders sa buong mundo, lasing na lasing sa kasinungalingan ni Satan, na kapag sila ay nasa kapangyarihan, kaya na nilang gawin ang lahat ng bagay. Minsan nakakalungkot, even Christian na bibiktima ng ganung kasinungalingan ni Satan. Akala mo pag ikaw may kapangyarihan ka, hindi ka naman nanagot kay God. Kaya ginagawa natin pa rin kung ano yung magganang maisipan natin. Akala mo ang kapangyarihan, pag akong naging pastor dyan, ganito gagawin ko. Akala mo ikaw yan? No. We are nothing. We are nothing. Lahat kung anumang meron tayong ngayon, as declared by the truth of Christ, lahat ng iyan ay biyaya lamang ng Panginoon. Binigyan lamang tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya, na ma-represent siya. Ngayon pa ba sa mga pastor, si Christ pa rin ba ang nire-represent nila sa congregation o yung mga sarili na nila? Kayo ba pag umaharap kayo sa inyong mga trabaho, si Christ pa rin ba? Nagpe-perform pa rin ba kayo na as ambassadors of Christ? Are you living in the truth of God? Lasing na lasing sa kapangyarihan si Pilato. So, you are a king with all mockery, with all sarcasm. And then sinabi ni Jesus ang katotohanan sa kanya, a glimpse of truth. Sabi niya, you say correctly that I am a king. Hindi ako praning na tulad ng inaakala mo. Kung alam lamang ni Pilato yung katotohanan, hindi niya ipapahagupit si Jesus. Actually, ang tingin niya kay Jesus, parang ano lang yun eh. Parang ilusyonaro. You say correctly that I am a king. For this purpose I have been born, and for this I have come into the world, that I might testify to the truth. Sapagkat ang buong mundo ay overwhelmed na ng kasinungalingan. Ang buong orientation natin sa buhay ay kasinungalingan. And nobody cares about the truth. Lahat ng nakasulat sa Biblia ay testimony ng Diyos patungkol
sa reality. Pinaniwalaan nyo ba yung mga nakasulat sa Biblia? Are you still interested about the truth? Bakit hindi mo binabasa ang statement of truth na nakasulat sa Bible? Kung mahalaga pa rin sa'yo ng katotohanan. Kasi kung mahalaga ngayong katotohanan sa'yo, bibigyan mo yan ng maraming pagkapanahon. Kasi mahalaga yan. Katotohanan, nagkatawang tao pa para lamang iparating sa atin ang katotohanan. Because all of our lives, we are living in lies and deception ni Satan. Nagpunta ako to testify about the truth. And those who believe in my truth will be set free. Ang mga tao nagtatago sa kanyang kasalanan. Akala niya kaya niyang ikubli ang kanyang kasalanan na ginagawa sa dilim. Even Christians. Akala niyo ba makatago kay Jesus? Nothing is hidden in His sight. At sinasabi niya ang katotohanan yan. He came into this world to give us hope. Palayain tayo. Pero ikaw ba, concerned ka sa katotohanan? Concerned ka ba sa iyong kalayaan? Para pa rin tayong sila Adan nagtatago doon sa dilim. Nagtatago sa likod ng puno. Baka makita ko ng Diyos, hubad ako. Who told you you are naked? Dinamitan ka na ng Diyos? What are you doing? Why are you hiding? I came to testify the truth. Isinulat sa Biblia, kayong lahat ay may mga Biblia, may mga apps pa kayong Bible sa inyong mga cellphone. Did you dare to read it? Nag-spend kayo ng time to hear what is truth? At ang sabi ni Jesus, patungkol sa kanyang mga alagad, everyone, being of the truth, hears my voice. May puwang ba sa puso ninyo ang salita ng Panginoon? May puwang ba ang kanyang katotohanan sa iyo? Gaano kalaki? Lord, may puwang ka naman sa puso ko eh. 1% nga lang. Lord, ako mas marami ako. Percent. Nagmalaki ka pa. Think about it. Ang lahat ng nasa Panginoon, makikinig sa kanyang katotohanan. Gaano man yung kasakit. Yes, ang katotohanan ay napakasakit kasi He will expose your deeds. Hindi ka makakapagkubli. Kaya yung mga Kristiyano ayaw nang dumalo eh. Nagtatago because they are swallowing over their guilt. Hiding in the dark. Tapos ibiblame niya pa sa iba, kaya ayaw ko pumunta sa church kasi si pastor sobrang masakit magsalita. Masakit bang sabihin ko yung katotohanan ng Panginoon? Only the regenerated person ang makikinig sa katotohanan ng Panginoon. And the rest, they don't care. They don't care about the truth of Christ. Kaya nga pag tuwing eleksyon sa mga politiko, pati Kristiyano nakapila kay politiko A. Uy, mas malaki ang bigay ni politiko B, pipila rin siya doon. Wala nang halaga sa kanyang katotohanan. Ang mahalaga sa kanya, may pera siya. Nakakahiya. Nakakahiya. What is truth? Anong katotohanan? Do you care about the truth? Alam natin mga kapatid, sa mga tao sa mundong ito, wala na silang concern about the truth. Tingnan niyo sa korte. Mahalaga pa ba ang truth sa korte? Ako, nabangga ako.
Alam ninyong lahat yan, naka-video, kumalat yan sa buong Ilagan, Isabela, kumalat hanggang Manila, nakarating pa sa mga bansa. Ang dami nakakita ng video ko. Pero nililitis ako doon sa korte, ako pa yung may kasalanan eh. Ako pa yung lumabas na parang bulaan akong saksi. Despite ang patutuko ng polis, ang dami mga Kaya hanggang ngayon, yung case ko, wala nangyari. Ang korte ba, do they really care about the truth? About justice? They truly represent justice? No. They're after their own gains. They're after their own interest. Hindi na mahalaga ang truth ngayon sa korte. Ang mahalaga ngayon, may ebidensya ka, may dokumento ka, pagganahin mo pera mo. Kaya wala na yung truth. How about sa mga politicians? Grabing kasinungalingan nito ha. Alam mo na yung mga politiko nagbibigay ng pera, alam mong corrupt yan. Alam mo na kapag yan ay nakaupo, babawiin niya yung mga pinamigay niya. Mahalaga pa ba sa'yo yan? Sa internet lumalabas yan eh, magnanakaw yan. Babawiin niya yung binigay niya sa'yo, barya lang yan. Mahalaga pa ba sa atin? Kaya nga, tignan niyo yung mga nakaupo tuwing eleksyon. Umuupo yung mga hindi dapat umupo. Basta gwapo, iboboto ko. Basta artista, iboboto ko. Hindi na mahalaga sa inyo yung katotohanan na ang nations ay patatakbuhin ng mga taong nakakaalam ng righteousness. For righteousness exalts a nation. Mahalaga pa ba ganyan yan tuwing eleksyon? Hindi na. Basta siya, magaling siya sumayaw. Basta siya nagiging biglang fisherman siya pagdating ng eleksyon. Nagiging maka-Diyos pag tuwing eleksyon. Yan na lang mahalaga ngayon. Hindi na yung katotohanan. Mas gusto pa nating mabulag tayo because of our partisan system. Siya kasi gusto ko eh. Anong alam niya sa justice ng Diyos? Anong alam niya sa righteousness ng Diyos? Mahalaga pa ba ang katotohanan? Si Pilato, tinanong niya ito, what is truth? Bakit hindi na pinurso ni Pilato? Yung tanong. Sana kung pinurso ni Pilato yan, sasabihin ni Jesus sa kanya kasi binigyan na siya ng glimpse ng truth eh. Pero, he doesn't care. Hindi niya na pinurso. Actually, pinahagupit niya pa eh. Alam niya na walang kasalanan si Jesus. I found no guilt on him. Sinabi niya pa. Pero pinalatigo niya. Papalatigo mo, innocent. Mahalaga pa bang katotohanan ngayon? Hindi na. Sa bahay, sa mag-asawa, yung mga lalaki kung mag-act para sila na yung absolute authority sa loob ng bahay. Yung mga nanay, nagpa-function pa ba as women? Yung mga anak. Mahalaga pa ba yung truth ni Christ about family? Sa mga negosyo natin, sa mga businessman, sa mga traders, mahalaga pa ba ang katotohanan sa inyo? Kayo may mga possessions? Hindi na. Ang mahalaga ngayon, may pera ka. Kasi yung pera mo, security mo yan. Pero ano sabi ni Jesus? Iyan na magdadrag sa'yo sa impyerno. Nobody cares about the truth anymore because they have rejected the testimony of Jesus Christ, the one who came down and who testifies about what is truth. And they close their eyes. Kahit na yung mga Christians, pag may negosyo, may mga corruption silang ginagawa, narinig na nila yung truth ni Christ. And yet, they still do it. Because why? Because they love it so. Mas comfortable sila sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan dineclare ni Christ sa kanyang mga salita.
Karamihan sa mga magkasintahan pumapasok sa fornication. Magsasama, hindi pa kinakasal. Alam pa ba nila na iyan ay fornication? Na ang blessings ng Diyos ay dadaloy lamang kapag kayo ay kasal? Mahalaga pa ba yan? Amen. Kaya nga, only those who are regenerated, only those who receive the Holy Spirit, ang may bukas na tainga. Naalala niyo yung topic natin about yung sa priesthood, di ba? Inanoint yung tenga, tinubos, pinahira ng oil. Tinubos ito eh. Kasi itong tenga na to, open na open to sa kasinungalingan ni Satan. Open na open to sa mga suggestions ng Satan. Kailangang ma-redeem itong tenga na ito. Upang si Jesus lang papakinggan mo, hindi yung sarili mo. Only those who are being regenerated ang maniniwala sa mga warnings ng Diyos. Kayo ba naniniwala kayo sa warnings ng Diyos? Naniniwala ba kasi sinabi ng Panginoon na paparusahan niya mga gumagawa ng mga kasamaan? Do you really care for the truth? Therefore, they will not escape the judgment of God. Wag mo ipagmalaki na anak ka ng Diyos. Tingnan niyo sa may Barna Research. The Barna Research Group has conducted an extensive research on America's view of truth, revealing a significant trends toward relativism. What is relativism? Ang truth ay, it depends upon me. It depends upon my opinion. There's no absolute truth. That is relativism. Ang truth ngayon ay ikaw na. Kung ano yung inaakala mong tama, yung ano yung dinideclare mong tama, minsan yung karamihan ay tama. Hindi na yung truth of God. Yan ang mabasa dito sa may sa research na ito. And a decline in acceptance the absolute moral truth. Wala daw absolute moral truth. Ang truth daw, ang moral truth ay depende sa culture. Sa mga LGBT, meron din silang sariling truth. Kaya walang absolute truth. Iba-iba yan. Depende sa kultura. Ganun ba ang truth na alam ninyo? The research indicates that a majority of Americans, both adult and teenagers, including those who identify as Christians, believe that truth, particularly moral truth, is relative. Truth is doing whatever feels right or comfortable in a situation. Yan na lang ang truth ngayon. Which you feels right. Sa palagay ko, tama yan. Tama? Ganyan ngayon. Increasingly believe that truth is relative to the individual and their circumstances. This shift is impacting how people make moral choices. That's why ganito ang society natin ngayon eh. Even mga Christians, hindi na rin kasi tinuturo yung relevance ng truth. Hindi na mahalaga sa kanila na si Jesus ay ang katotohanan. Yes, naniniwala naman ako tungkol kay Jesus. Si Jesus naman ang Panginoon ko eh. But do you believe in His truth? Because truth will set you free. And is contributing to a more syncretistic worldview. Alam niyo ba yung syncretism? Tinapik ni Kuya Jerry noon yan eh.
A mixture of faith. Kukunin mo yung maganda rito, o yung maganda dito, maganda rito. A mixture. A fruit salad faith. Yan ang prevailing ngayon. The prevailing worldview even in the midst of Christians. Nakakalungkot, hindi po ba? Saan nagmula ang kasinungalingan? Doon yan eh. Doon yan. Doon nag-start. Nung nag-start na makinig ang tao sa kasinungalingan ni Satan. Doon nag-start na ang tao ay mag-depart sa reality of God. Doon nag-start ang tao ay mabulag sa katotohanan. Mas sa kanya, mas totoo yung sinasabi ni Satan. Si God sinungaling, may tinatago siya sa akin. Hindi niya sinasabi sa totoo na kapag ano pala magiging Diyos pala ako. Kaya pala pinagbabawalan niya akong lumapit sa puno na ito. Si God pa ang lumitaw na sinungaling. Hindi ba ganyan-ganyan ang nangyayari ngayon? Yung salita ng Diyos, hindi na gano'ng pinapaniwalaan yan. Mas kung ano yung takbo ng society, iyan yung truth. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Yan ba ang truth sa inyo? Majority wins? Sa may Bible, mula pa nung umpisa, ang truth is under attack. At ang mga tao, they embrace the lie of Satan. Hanggang ngayon, kitang-kita natin yan. And supposedly, tayo ay niredeem ng Panginoon upang tayo maging malaya. Makita mo yung mga deception ni Satan. Ang linaw niya sa may Bible. Kung magbasa ka ng Bible, makikita mo yung activity ni Satan. Sinungaling siya. And he is active. Hanggat maaari, ilalayo kanya sa katotohanan. Mas gusto ni Satan yung may konting alam kang Jesus. Yun ang gusto ni Satan. Oh, okay lang, sabi ni Satan, okay lang sa akin maniwala ka kay Jesus. Sabi mo kay Jesus, He is your Lord and your Savior. Pero gawin mo pa rin ito. A little Jesus meron ka, maganda yan. Di ba? Maraming ganyang Kristiyano. Identify niya sa sarili niya as Christian. But are they living as Christians? Namumuhay ba sila sa principles sa tinuro ni Christ? Sa kailang trabaho, Satan is a liar. Yan kasi sinabi sa Isaiah ito, sa Isaiah 59 verse 14. Justice is turned back, and righteousness stands far away. For truth has stumbled in the street, and uprightness cannot enter. Truth is lacking, and he who turns aside from evil makes himself a prey. Now the Lord saw, and it was displeasing in his sight, that there was no justice. Mga kapatid, sa may Bible, sa may pulpit na to, many times, na ituro natin ito, that Jesus Christ is your portion. He is your treasure. He is your inheritance. Ano ang treasure ng puso mo? Ano yung nakapag-captivate ng puso mo? Ang mundong ito, sinabi ng Panginoon, those who love this world, the love of the Father is not in Him. This world will perish. Ang mga Kristiyano kaya sa sinave that they will endure forever. Kung mamumuhay ka sa kanyang katotohanan, you will live forever. Christ Himself promised us, He will bring us to His glory. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa may 1 John chapter 5 verse 19, we know that we are of God. Dapat ma-identify natin ito mga kapatid Dapat alam natin itong sabihin sa sarili natin, ako sa Panginoon ako.
Ako, panig ako sa katotohanan ni Christ. Kaya niyo pa bang i-confess yan? We know that we are of God and that the whole world lies under the sway of the evil one. Pinapaniwalaan mo ba ito, kapatid? Look around you. Sa mga pinapanood mo, sa mga balita na iyong pinapakinggan araw-araw, sa mga sinasabi ng mga politiko, sinabi na ng Bible yan. Kaya nga, tanong ko sa inyo mga kapatid, mahalaga pa ba sa inyong katotohanan? Kasi ito yung katotohanan testimony ng Bible that the whole world is under the sway of the evil one, and we are of God. Amen. God has spared us from among millions because He revealed to us the truth through the power of the Holy Spirit. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Ito ba'y totoo sa inyo? Sa mga issue na nangyayari ngayon sa buong paligid natin, totoo ba ito? Do you have understanding na sinasabi rito? Na isa lang yung alam mong katotohanan kung ano yung statement ng Diyos, ano man, whatever written in the Bible is the truth. And we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God, the eternal life. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, unless, therefore I say to you, that you will all die in your sins. Mamamatay kayong lahat sapagkat ayan ang kalagayan ng mundo. The whole world is under the sway of the evil one. They embrace the lie of Satan. They are swallowing over the deception of Satan, and people love it so. Tinestify ng Bible yan. I say to you, sabi ni Christ, those who sin shall surely die. But I came to set you free, sabi ni Christ. For unless you believe that I am He, ako lang ang makapagpapalaya sa inyo sa kasinungalingan ni Satan. Pag hindi mo to pinaniwalaan ng iyong buong puso, you will die in your sin. Kaya nga ang panalangin ng Panginoon in His very last hour in the Garden of Gethsemane, ito ang prayer niya para sa kanyang mga anak. Ito ang prayer niya sa mga Kristiyano. Ito ang prayer niya hanggang ngayon para sa ating lahat. O Lord, sanctify them by your truth, for your word is truth. Yan lang ang totoo. Wala nang iba. Lahat na nagsasabing sila ay totoo dahil wala kay Jesus, they are living in lie. Sasabihin ng Iglesia ni Cristo, sasabihin ng Jehovah's Witnesses, kami lang ang totoo, kami lang maliligtas. And yet they reject Christ as God. And this is a big lie. Tatandaan ninyo, the Holy Spirit was given to us. Sabi ni Jesus sa John 16 verse 13, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you in all truth. For He will not speak on His own authority. And whatever He hears, He will speak, and He will tell you the things to come. Tingnan ninyo yung mga testimony ni Christ about the truth. Sabi ni Christ, truly, truly to you, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. Mahalaga pa ba sa iyo, kapatid, ang kalayaan sa kasalanan? Bakit hanggang ngayon, we still love sinning? Yan yung purpose kung bakit tayo naging Kristiyano Yan yung pinaka-essence ng Christianity natin Tayo ay mga taong pinalaya ng Panginoong Yesus. Sabi ni Jesus, huwag na kayo mabuhay bilang mga alipin. Huwag nyo balikan yan. Mamuhay kayo bilang mga patay sa kasalanan. Ganyan ba ang nangyayari sa ating kapatid? Kasi yun ang truth That's the only truth.
Ang confession ng totoong Kristiyano, to live is Christ, and to die is gain. Ikaw ba, kapatid, did you consider yourselves dead of sin because of the declaration of truth of the gospel of Christ? At sinabi ng Panginoon, unless one is born again, truly, truly. Kaya lagi nakikita yung statement na yun, no? Truly, truly. Verily, verily. That is a statement of testimony. Si Jesus galing sa langit eh. He himself is the truth. Bumaba siya. Kinakwento sa mga tao yung katotohanan. Pag hindi nyo pinaniwalaan to, kapatid, you will die in your sins. Walang makakita, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos unless he is born again. Anong ginawa ng mga tao? Ginawa nilang religious denominations. Amen. Nakakalungkot, hindi ba? Naging religious activity na lamang ang pagiging born again. Hindi na siya yung reality ng regeneration, ng newness of life. Ang mga kapatid, ang pagiging born again is, ito yung resurrected life. Nag-resurrect tayo from the dead. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Another testimony, truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. Sino lang po ang magkakamit ng eternal life? Lahat ng reliyosong tao? Lahat ng nagbibigay ng pera sa church? Or those who believe in Christ? Those who put their faith and their trust in Him, in His sovereignty. He who hears my word and believes Him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death to life. Ang bigat na statement yan, kapatid. Binibigyan na tayo ng hint kung ano yung mangyayari sa day of judgment. Nakakatakot, mga kapatid, yung araw nakaharap ka sa judgment. Manginginig ang mga tuhod mo. Lahat ng pangangatwiran mo, hindi ka na makapagsasalita. You will remain speechless because of the awesomeness of the presence of God in His holiness, in His majesty. Para magkaroon kayo ng idea, tignan ninyo yung panahon nila Moses, yung sila humarap sa Mount Sinai nung nireceive nilang 10 Commandments. They are trembling. Sabi na kay Moses, mamamatay kami. Ikaw na lang ang marap sa Diyos. Nakakatakot, mga kapatid. Pero ano yung promise, ano yung katotohanan sinabi ng Panginoong Yesus? He does not come into judgment, but has passed out of death into life. Mahalaga pa ba yan, kapatid, sa iyo? Ngayon, ano na ngayon iba na pati mga Kristiyano, minsan kita sa mga song leader Pag nakatayo rito, yung pinapairal yung imo-imo nila. Hindi na yung truth ni Christ. Minsan tatayo sila lugog-lugo. Kasi nawalan akong trabaho, namatayan kami, wala kami pera. The way He represent God ay defeat. Hindi yung victory ni Christ. Amen. Kaya nga rito, na-reform lahat yung mga lyrics ng kanta natin Pati yung mga musicians natin, yung sila maawit mismo, reform yung kayo ng view sa kanilang pagpapaawit. Once upon a time, ganun din tayo, emotionalism ang umiiral dito. Amen. But now, the truth about God, ang lahat ng content ng ating mga lyrics, hindi na nila represent yung mga sarili nila, yung mga sarili nilang mga emotions. Kung di tatayo sila rito, magpapaawit sila, proclaiming the victory of Christ.
over death. Lahat ng preacher na tatayo, ganun din ang kanyang statement. Hindi yung emotions natin, iiyak-iyak. Ginagamit, rampant yan sa church, yung emotionalism eh. Yung mga pastor, pagtapos na yung message, magpapa-altar call na yan, tapos sabay yung mga music na makalungkot, sabay patagirga ng boses, mga kapatid, nararamdaman kong presensya ng Diyos, tumatayo balahibo ko. What a lie! And people love it so. And Jesus said to his disciples, truly I say to you, it is hard for a rich man to enter into the kingdom of God. Grabing testimony yan. Kaya nga rito sa atin, marami tayong kapatid na mamayayaman dito. They are all aware of these words. Na-educate sila kung paano i-administer yung kailang mga wealth na ito ay pinagkatiwala ng Diyos. Malinaw yan sa ating lahat. That's why pag may mga gawain tayo, nandun sila, full support sila. Hindi sila nagiging madamot. Kasi if you do not know the reality of God, ay magiging madamot ka. Tama? Kasi nanghihinayang ka sa pera eh. Kasi nakatiwala ka, gano'n ka sa pera, kakapit kang gano'n eh. Kaya hirap na hirap ka magbitiw kasi baka mabawasan yung kayamanan mo. Hindi mo nakikita yung richness ni Christ, that He is your treasure. Kahit magbigay ka, i-replenish ka ni God, sinabi yan sa may Bible eh. Yan ang mga katotohanan. Sinabi ni Jesus yan, huwag kang tumingin sa kayamanan kasi ang kayamanan, may pakpak yan, pinapalipad yan ni God, inuutosan yung ni God kung saan yan nadadapo. Si God ang may kapangyarihan sa kayamanan, kaya do not embrace it. Instead, use it wisely for the glory of God. Amen. It is hard kasi nagiging idol nila yung kayamanan. Nagiging idol nila yung kapangyarihan. Kasi yung kayamanan, it gives security eh. Pag meron ka nga naman pera, kung ikaw magkasakit ka, pwede ka magpagamot sa mga mamahaling ospital, mga mamahaling doktor, mga mamahaling gamot. And that's your security. And you are most pitied. Kasi ang tiwala mo nandun sa mga bagay na yon. Wala kay Kristo na siyang sandigan ng buhay. Amen? Ang kahit nga maganda yan eh, kahit na malaman mo may taring buhay mo eh. Pero si Christ ang iyong confidence. You are not afraid to face death because Christ is your confidence. Hindi yung kayamanan. And whoever gives you a cup of water to drink because of your name as followers of Christ, truly I say to you, he will not lose his reward. Huwag kayong maging madamot sa mga lingkod ng Diyos. Sinabi sa may Bible, give them a double honor. Huwag kayong maging madamot sa kanila. Pagpalain nyo sila sapagkat sila yung ginagamit ng Diyos, pinagpapala kayo. That's the reality. I'm not telling you this dahil gusto namin yan for our own sake. No! Alam nyo yan sa may pulpit na to, never kami nagsalita ng patungkol sa aming pangangailangan. Kahit kami, may mga pangangailangan kami. Hindi kami nagsasalita sa inyo sa mahabang panahon. Alam nyo yan. Hindi namin ginamit ang kapangyarihan namin. Hindi namin kayo binola. Hindi namin kayo tinreten. Pag hindi kayo nag-tights, hindi kayo makapasok sa church ito. We never do that. We fear God. At iyon ang mahalaga sa amin. We fear God. We honor God. Tumatayo kami rito, not by ourselves, but by the authority of Christ. Kaya nga yung mga susunod natin, yung mga tagapagturo, yung mga potential na mga pastors, ganun din ang kailangan mga orientations. Okay, maging madamot sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Akala niyo ba madali mag-prepare ng topic? Buong buhay namin, tinalaga na namin dito. To study the Word of God. Therefore, utos siya ng Bible, pagpalain nyo ang mga naglilingkod. Especially natuturo ng Word of God sa inyo. Sinabi ng Bible yan. Amen. Truly, truly I say to you, we speak of what we know and testify what we have seen. And you do not accept.
my testimony. Yun yung nakakalungkot eh. Ang dami ng truths na pumailang lang sa pulpitong ito. Kaya ngayon tanong ko, do you really care about the truth? Or, ang gusto nyo na lang, Pastor, mag-preach ka naman, huwag naman laging ganyan na lang. Gusto mo, minsan pilitiin mo naman yung tenga namin. Di ba yun ang gustong-gusto ng congregation na yung, galing pa, sige pa, Pastor, sige pa. Ganyan. Kaya dumami ang mga prosperity preachers, kaya dumami ang mga false teachers dahil pinapalakpakan nila yung mga kasinungalingan. Binobola yung mga congregation. Hindi na sinasabi ang katotohanan. Diyan yumaman si Joel Osteen. Sila Crypto Dollar. Di ba? Sina Kenneth Copeland, may mga jet plane. Kami wala kaming jet planes. Amen. Hindi namin kailangan yon. Who is Jesus Christ? What is the truth about Him? He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Kung alam nang ni Pilato to, si Pilato kasi hindi siya concerned sa truth eh. Nagtanong siya and then, hindi niya na pinurso eh. Kung nagtanong lang siya noon, pinagpatuloy niya, sasabihin ng Panginoon sa kanya eh. Kasi inumpisahan ng Panginoon sabihin sa kanya eh. Nagbigay na siya ng glimpse eh. For by Him all things were created, both in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers and authorities. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, sabi ni Pilato, kaya yabang ni Pilato, hindi mo ba alam, may kapangyarihan akong palayain kita? Sabi ni Jesus sa kanya, you have no authority over me. Ganyan ang taong lasing sa kapangyarihan. Akala nila they have the absolute truth. Hindi niya alam kung sino yung pinanggalingan ng truth, the source of all authorities. Mga kapatid, kung kayo man ay nasa mataas na katungkulan ngayon sa ating gobyerno, mag-ingat kayo. Kasi si God ang author ng lahat ng authority. At ipagsusulot niyan kay God. Do not abuse your authority, but fear God for the rest of your life. Sapagkat siya ang naglagay sa iyo doon. At may ine-expect si God na bunga from you. Fear God. Kaya nga yung mga susunod na pastor dito, huwag niyo akalain na pag kayo nandito, powerful na kayo. No, that's a lie of Satan. We are nothing but a servant of God. We do not represent ourselves. He is before all things. And all things have been created through Him and for Him. Lahat ng bagay ay para sa Kanya. Nilikha niya for a purpose. For His own glory. For His own pleasure. That is the truth. These are statements of truth. He is before all things, and in Him, all things hold together. Isipin niyo yun? All things hold together in Him. Ibig mo sabihin yung atoms, yung mga particles ng atom, yung mga nucleus, yung mga, they hold. Buhay sila eh. Yung ating solar system, yung buong universe, tumatakbo, wala nagpapatakbo. Kaya niya tumatakbo precisely, naka-fine-tuning. Kasi statement yan eh. Ang lahat ng bagay ay nananatili because of Christ. Because He is the nexus of all things. Kaya tayo may buhay. Kaya tayo nag-exist pa because of Him. He is also the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from among the dead, so that He Himself will come to have the first place in everything. Dapat siya yung first place, kapatid. Sa iyong buhay, sa iyong property,
sa iyong love life, sa iyong power na meron ka ngayon, sa iyong mga properties, sa iyong mga ari-arian, sa iyong mga negosyo, dapat si God, si Christ ang may eminence sa lahat ng bagay because He is Lord. For it was the Father's good pleasure for all the fullness dwell in Him. Amen? So, sabi nga ng the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory of the only begotten from God, the Father, full of grace and truth. For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. So ano pong sinasabi rito? Si Jesus Christ is the very essence of grace and of truth. He is the grace of God. He is the absolute truth. Lahat ng katotohanan ay nakapoint sa Kanya. He is the very source of truth. The very standard to determine what is reality. This is the fundamental aspect of truth. The source. Importante yung source of truth. Sino ang source ng sinasabi mong truth? Kasi, what is the source of truth? Then, that you then evaluate all things through in order to determine if it is true or false. Kailangan kasing merong isang standard, the truth, na mag-determine ng lahat ng bagay kung meron mang question about truth. Si Christ yun. For example, pwede ba kung tayo mag-rely, kunyari, ako ay Pilipino, si ganito ay American, si ganito ay Ethiopian, ito ay Chinese, ito ay Mongolia. Sabihin ko, ang 12-inch is isang dangkal. Tama ba yon? Kasi depende yan sa haba ng daliri mo. It cannot be the standard. There must be a standard universally na lahat mag-agree na ang 12 inch ang 1 foot is 12 inches. Universally accepted. Doon mo determine kung tama o mali yung lahat ng mga measurement. Kaya nga yung mga timbangan, merong mga eksaktong bakal na 1 kilo. Punta na lang sila sa mga tindahan, especially sa palengke, timbangin nila yung kung tama yung kanilang mga timbangan. Malalaman kung mali o dinaya yung kanyang timbangan. There must be the source that will determine all truths, whether they are true or false. And that is Jesus Christ. Who or what determines or defines truth? What is your standard of truth by which you judge everything? Paano mo nasabi na masama ang pakikiapid? Bakit mo nasabi na ang LGBT ay kasalanan? Kasi kung pagbabasayan mo ang culture ng mga tao, iba-iba. Hindi. Ang love ay para sa lahat. Di ba? Kahit lalaki ka sa lalaki, babae sa babae. That's a lie. Hindi yan ang measurement ng truth. Ang measurement ng truth is the Word of God, the law Word of God, na nagsabi na ito ay pakikiapid. Amen? Si Christ yun, yung kanya mga salita. Jesus' words and law word, meaning, they are the fundamental principle that defines what is life. Paano mo nalaman ng katotohanan? You have to read the Bible. The Bible is true because it is the testimony of God Himself. Pag wala yung testimony ng Diyos patungkol sa Biblia, ang Biblia wala siyang bisa. Kaya lang ang Biblia ay nagiging totoo because it is the testimony of Jesus Christ Himself.
Isipin nyo. Kaya nga, it cannot be, yung truth at saka revelation cannot be separated. Kasi yung truth ay revealed to us. Galing sa langit. Ang truth ay hindi malalaman sa earthly realm. Kaya nga, tama naman yung sabi ng mga pilosopo, ang truth it cannot be determined. Kasi iba-iba nga yung mga truth, depende sa pananaw mo. Hindi ganun yon. Kaya nga si God, nagkatawang tao siya, ipinakita niya what is truth. The basis of all truths. Kung saan makikita mo kung saan ang kasinungalingan at kung saan yung katotohanan. The law word of God is the standard measurement of what is right and what is wrong, what is false and what is truth, and what is clean and what is defiled. Amen. So what is truth? Unang-una, in summary, truth is objective. Ibig sabihin, ang truth ay it corresponds to the reality as it is perceived by the omniscient God. Siya ang nagdedetermine ng truth, hindi tayo. Kaya nga hindi ito base sa opinion mo eh. Hindi ito opinion ng tao. Eh, basta sa akin itong totoo. Hindi. We do not define what is truth. We do not define what is reality. It is the omniscient God. Kung ano yung sinabi ng reality, that is truth. Because God who created all things, all existences and all factuality, because He sees reality in its fullest measure, from the perfect perspective, the depth dimension as well as the surface, all things are known to our God because He is omniscient. Kaya wala nang ibang po pwedeng maging standard ng truth except God. That's why Christianity is true religion, because of the claims of Christ. And in fact, our eternal destinies will be determined by God's perception of reality, and the reality and the truth about me and you, and the reality of the entire created order. So, ang subjective truth, ang truth of God is objective. Ang truth ng mga tao, yung mga claims na truth is subjective, nakabase sa iyong opinion. Kaya nga, objective truth is the truth that corresponds to the reality of life and all that exists in the created order as that is perceived by the omniscient God. It does not depend on anyone's opinion. On the other hand, subjective truth is a truth that depends in anybody's opinion. There's no such thing as my truth versus your truth, because those are irrelevant sa objective truth ng ating Diyos. Man's opinion or perspective does not determine the truth. It is irrelevant before God. Truth can exist only if there is an objective standard by which to measure it. Tama naman eh, hindi po ba? And the ultimate objective standard is God and the Bible. Wala na pong iba. Hindi po ang Quran. Ang Quran kinopya lang sa Christianity yan, sa Christian Bible. Binago lang nila yung content. Number 2, truth is universal. What is true for one person should be true for all. Amen? Dito sa Pilipinas, pag sinabi natin ang tao, dito may gravity rin sa Pilipinas, doon sa Amerika, of course may gravity rin. Yung 2 plus 2 rito, 2 plus 2 rin sa kanila. Amen. It is a universal truth, lahat ng tao mamamatay. It is a universal truth na pag wala ng hangin, you will die. It can be approached from different perspectives universally because truth is not selective to one group of people at one time that they live. One particular culture. Truth is true across all nations, culture, races, and at all time. It is universal. Truth is absolute. Kasi ang mga tao ngayon,
Wala nang absolute, relative na lang sa kanilang katotohanan. But truth is absolute. True to everyone, true everywhere at all times. Its validity is not affected by opinions, belief, or cultural backgrounds. This contrasts with the idea of relative truth, which suggests that what is considered true can vary depending on circumstances or individual belief, and that is a relative truth. Truth is eternal. Why? Kasi God does not change. And God is eternal Himself. Amen? The entirety of your word, sabi ng Psalms 119, 160, and every one of your righteous judgments endures forever, for it is everlasting. It says, the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Every word of God is tested. He is a shield to those who take refuge of Him. Mapalad yung mga tumanggap sa katotohanan ng Panginoon. Panghuli, ang katotohanan ay nagpapalaya. And you shall know the truth, and the truth will set you free. And those who are of truth will hear my voice, sabi ng Panginoong Yesus. Amen? And that's why ang Panginoon ay nagparito. Ito ang last statement ng Panginoon. Ito yung first statement ng Panginoon before nag-start siya ng ministry. The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim the release of the captives and the recovery of sight to the blind, and to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. Mahalaga pa ba ang truth sa inyo? Ang katotohanan ng Panginoon ay hindi lamang isang konsepto. Hindi lamang siya isang idea. Oh, naniniwala ako kay Jesus, naniniwala ako sa may gospel. And then you did not embrace yung lahat ng kanyang testimony. Only the truth of Christ can set us free. At makikita yan sa uri ng iyong pamumuhay kung malaya ka o alipin ka pa rin. If we are still living in sin, then you remain slave. Kasi ang sabi ng katotohanan, the truth will set you free. Ituturing mo na ang sarili mong patay sa mundong ito. Kahit sa mga relationships, minsan di natin maiwasan nagkakasamaan ng mga loob. Pero hindi na mahalaga yung ikaw. Hindi na mahalaga yung damdamin mo. Hindi na mahalaga, nasaktan niya ang kalooban ko. Hindi na yan ang mahalaga. Ang mahalaga na si Christ. Forgive one another. Pray for one another. Bless one another. Bless those who persecute you. For you will be sons and daughters of His kingdom. Do you still care for the truth? Are you willing to forgive? Are you willing to set your heart free sa lahat ng iyong mga sentiments na pinaka-iipon-ipon sa mahabang panahon against your brother or your sisters? Or you stand in the truth of Christ? Forgive. And you will be free. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan. Salamat sa lahat ng iyong katotohanan. Salamat, O Lord, pinalaya mo kami. Salamat, pinaalalahanan mo kami muli sa araw na ito. Salamat, Panginoon, ni-revive mo ang aming mga espiritu sa pamamagitan ng iyong mga salita. At sa tulong ng Espiritu Santo, ginigising mo, O Lord, ang natutulog naming mga diwa, pati ang aming mga espiritu, O Lord God. Lord, you reminded us once again that we cannot escape your reality. We cannot escape your truth. One day, O Lord God, we will face you face to face. And we are all naked before you, O God. Panginoon, patawarin po ang aming mga kasalanan. Forgive all our unbeliefs. Forgive us, O Lord God, sa aming mga self-centeredness, sa aming mga hypocrisies,
sa aming mga self-righteousness. Forgive us, O Lord, and set us free. Inaamin namin sa iyong harapan, sapagkat walang may tatago sa iyong kaalaman, Panginoon. Lahat kami ay lantad sa iyo. And this is the reality. Wala kaming kayang itago sa iyo, Panginoon. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng mundong ito, we cannot hide from your presence, O Lord. We cannot hide from your presence. For you are there. Even ang darkness ay nagiging liwanag sa iyong harapan. Saan kami pupunta, Panginoon, para magtago sa iyong presensya? Sa taas, nandoon ka. Sa kalaliman, nandoon ka. Sa west, sa east, Lord, nowhere. Walang place sa entire universe, in the entire created world. Wala kami mapagtataguan sapagkat ang lahat ay lantad sa iyong harapan. Ang tanging na magagawa, O Lord, ay yung i-declare namin ang aming mga sarili sa iyo, O Lord, that we are a sinner. Father, have mercy on us, for we have sinned against you. And redeem us from our foolishness, from our misery. Set us free, O God. Yan lang po ang panalangin namin, O Lord. Sapagkat ikaw lang may kapangyarihan magpalaya sa amin, wala nang iba. Father, we thank you for this day. That muli, O Lord, you sent your Spirit to us to open up our eyes and our spirit, our ears, to listen only to your words, to your truth. For your words are truth. Thank you, Father. And we pray this in Jesus' name. Amen.